Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po naman nanonood nito, magre-replay nito. Shout out sa inyo lahat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. At okay, at shout out po sa lahat ating mga ka-Elexer from Luzon, Visayas at Mindanao. At shout out din po sa aking mga followers, subscribers at sa aking mga ka-YouTuber at content creators, and syempre sa mga naging customer po ng RR731 Moto Online Shop. Shout out sa inyo. Sa pagkailangan nyo po pala ng pyesa ng KLX, PM lang po agad kayo sa online shop ko, RR731 Moto Online Shop. Lahat po yun ay presyong pangmasa. Okay, at may pag-uusapan tayo ngayon. Napakarami rin nagkatanong po nito palagi makakatulong ito. Teka lang po. Okay, at na-interrupt yung una ko record kanina, may dumaan po na nagtataho, kaya umulit na naman ako. Ang ingay nag-distract, sayang, medyo mahaba na yung nagawa kong video. Pag-uusapan natin yung kung ano ba ang tamang sukat ng mga hub bearing front and rear ng KLX 150 o harap at likod, at anong klaseng bearing po ba ang dapat doon. Yun. Kasi may nagsuggest na bakal daw ang takip na ilagay, which is mali. Kasi madaling masira po ang bearing at naka-expose po ang hub natin sa dumi, halikabok, lalo na pag nag-river crossing ka, mababasa. Hindi po pwede sa hub yan. At saka ang stock hub ng madalas sa mga motor ay sealed bearing po. Okay, ito pag-uusapan natin. At dito po, maraming naligid ito sa... Check ko nga yung mic natin, baka hindi na gumagana. Yeah. Dito po maraming nalilito. Akala nila kung sinabing KLXS, iba. Kung sinabing KLX 150L, iba. Pag sinabing KLX 150BF, akala nila iba. Yan po ay magkakaparehas lang. Alam nyo, ang KLX po, parehas pati makina niyan, sa mga hub, sa magkakaparehas lang po yan. All platform pa rin po ginagamit. Kasi kaya nalilito iba, akala nila kung muna bago yung plastic ng isa, sticker, iba ng lahat, hindi po. Subukan nyo hubaran yung KLX 150. Magkakaparehas lang lahat yan. Ang nababago lang naman sa KLX 150, yung sticker, yan po madalas. Tapos yung design ng plastic. Pero pag hinubaran mo, yun pa din po. Okay, balik tayo sa hub. Front and rear o harap at likod, di ba? So, parang hindi po nalilito iba kasi, okay, punta tayo sa motor ulit para maganda ating paliwanag. Teka lang. Ayan, S, tsaka, nakatakip ko. Ito, 150L, ayan, 150S. Marami pong nalilito dyan. Bakit? Akala nila kung sinabing S, akala pag S maliit. Hindi nila alam, size lang ng gulong na bago, tsaka body. Ayan, yung plastic, ayan. Yun naman binabago, yung plastic, ayan, oh, diba? Ay yung frame parehas sa kay makina. So, balik po tayo sa hub bearing. Ito pong hub bearing dito ginagamit po rito is 6202. 2 pieces po dito, saka sa dulo, 2 pieces yan. At ang gagamitin nyo pong bearing is yung seal bearing o yung rubber ng takip. At wag po kayong gagamit dito ng bakal ng takip ng bearing. Lalo na kung kayo nag-trail at nag-race track, sigurado sadali lang po sira yung bearing. Okay na pag ginagamit yun sa mga hindi siya naka-expose sa mga sa dumi, sa o madalas ginagamit sa loob ng makina, yung nakalubog sa langis. Yan. Doon naman tayo sa front. Yan po sa front hub. Ang front hub po ng KLX ay magkaiba sukat. Isa pong yan, isang 6301 at isang 6201. Yan po, magkaiba sukat. Yung front po, magkaiba sukat, pero yung inner diameter, parehas sa po siya nagkaiba sa outer. Kasi magkaiba yung magkabilang side. Kasi yung sa hub ng KLX sa front, hindi talaga sila pwede maging parehas dahil yung isa, mayroon po tayo yung speedometer gearbox nakalagay sa kabilang side. Sa kabila naman po, spacer lang. So, hindi siya magkakaparehas. So, yun lang po tatandaan nyo. Sa rear, 62 o 2, dalawang piraso na seal bearing. Huwag po kayo gagamit ng open bearing at yung bakal ng tatakip, hindi po tatagal yung bearing nyo. Sadali lang sira yan.
Kaya nga ginawa po ng mga manufacturer na shield ang ilalagay, goma po takip. Yun ang po ang gagamitin nyo. Safe po yan. Subukan na rin po yan. Dati, pahirap ang pamakabili ng seat bearing. Pag nilagyan ko yung mga service ko motor, na yung bakal ng takip ng bearing. Pakita ko yung sample dito, bakal ng takip. Sandali lang po, sira yung bearing, lalo na po tag-ulan. Kaya shield po dapat. Tapos, bearing ng KLX, kung bibili kayo, pero sigurado, sa auto supply po kayo bumili or sa legit po ng mga bearing center. Minsan po sa motor shop, nagkalat po yung mga peke dyan. Hindi ko sinasabi lahat meron. Lalong-lalo na po yung mga NSK. Madami pong peke niyan. Kaya kami, pag bumili ng bearing, hindi po kami bumibili sa motor shop. Direkta po kami sa bearing center. Ang sigurado, misa mas mura pa nga po sa bearing center. Pag bumili kami ng bearing dyan sa mga motor shop sa tabi-tabi, sandali lang po sira yung bearing. Ilang gamit lang namin, nasisira, umaalog po agad. Pag bumili kami sa legit na bearing center, tulad sa yung malaking tindahan po dito sa amin sa Luzon, yung United Bearing sa pangalan. O, di na sila ng NSK yan. Diyan kami bumibili ng bearing. Ang tagal namin ginagamit. Isa inaabot ng isang taon pag nag-trail namin. Hindi pa umaalog. Hindi katulad nung nabibili sa motor shop, ilang trail lang po namin, minsan isang trail lang. Pag uwi namin, alog na yung bearing. At isa pa yung Koyo brand, magandang brand po hanapin yung basta uri po, Koyo, NTN, NSK, Nachi. Yan lang po hanapin nyo. Huwag po yung mga China bearing o ano. Kung bibili na mga genuine na bearing, napakamahal naman po eh. At saka wala naman talagang pagawaan ng bearing ang KLX ng Kawasaki. Ang origin, binalclass ko yung bearing ng KLX, ang orig na bearing po nakalagay is, hindi ko matandaan kung NTN na nakalagay. NTN yata. Apakamahal, nasa 400 pesos yata isang piraso. Parehas lang din naman. Bumuli ka na lang sa bearing center, di ba? Mas nakatipid ka pa. Yun lang po mga KLX. At saka, kaya nasisira yung bearing na iba. Yun nga po. Madalas ginagamit nila, bakal yung takip. May mga motor shop din ayaw magbenta yung goma yung dito meron sa amin, ayaw magbenta ng may goma yung takip. Puro binibenta nila bakal kasi hindi sila kikita. Pagka hindi mo sisira agad yung bearing. Pag yung binenta ko yung bakal yung takip open, hindi mo sira agad. Ilan po mga KLX yan. At saka yung mga spacer po pala sa tatandaan niyo palagi, yung sa loob ng may spacer yun, baka magpalit kayo yung bearing mawala. Sasakit ng ulo nyo, masisira po agad yung bearing. Kaya dapat maibalik po agad sa lahat sa tamang posisyon, pati mga spacer sa labas, tatandaan niyo po yan. Okay, hanggang dito na po ating video at maraming salamat po mga KLXer. Sa mga hindi pa po ulit nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. Maraming salamat po and shout out sa inyo. Good day to all.